Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ngayon ng Martes, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Faith in God's Promises. Hahanguin po natin ito sa sulat po sa Jeremiah chapter 32 beginning verse 1 hanggang 17. Medyo mahaba-haba pong basahin at samahan po ninyo ako sa atin pong pagbabatayan ng mensahe ng Diyos sa umaga pong ito. Jeremiah 32, 1-17. This is the word that came to Jeremiah from the Lord in the 10th year of Zedekiah, king of Judah, which was the 18th year of Nebuchadnezzar. The army of king of Babylon was then besieging Jerusalem, and Jeremiah the prophet was confined in the courtyard of the guard in the royal palace of Judah. Now Zedekiah, king of Judah, had imprisoned him there, saying, "Why do you prophesy as you do? You say, this is what the Lord says. I am about to give this city into the hands of the king of Babylon, and he will capture it. Zedekiah, king of Judah, will not escape the Babylonians, but will certainly be given into the hands of the king of Babylonian, and will speak with him face to face, and see him with his own eyes. He will take Zedekiah to Babylon, where he will remain until I deal with him, declares the Lord. If you fight against the Babylonian, you will not succeed." Jeremiah said, "The word of the Lord came to me. Hanamel, son of Shallum, your uncle, is going to come to you and say, 'But my field at Anathoth, because as nearest relative, it is your right and duty to buy it.' Then just as the Lord had said, my cousin Hanamel came to me in the courtyard of the garden and said, 'Buy my field at Anathoth in the territory of Benjamin, since it is your right to redeem it and possess it. But buy it for yourself.' I knew that this was the word of the Lord, so I bought the field of Anathoth from my cousin Hanamel and weighed out for him 17 shekels of silver. I signed and sealed the deed, had it witnessed, and weigh out the silver on the scales. I took the deed of purchase, the sealed copy containing the terms and conditions, as well as the unsealed copy, and I gave this deed to Baruch, son of Neriah, the son of Maaseiah, in the presence of my cousin Hanamel, and of the witnesses who had signed the deed, and of all the Jews sitting in the courtyard of the guard. In their presence I gave Baruch this instruction. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Take these documents, both the sealed and unsealed copies of the deed of purchase, and put them in a clay jar so they will last a long time. For this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Houses, fields, and vineyards will again be bought in this land. After I had given the deed of purchase to Baruch, son of Neriah, I prayed to the Lord. Ah, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa oras na ito, atin pong tatalakayin ang magandang kasaysayang ito. Again, katulad ng ating pag-aaral kahapon, inutusan ng Diyos si Jeremiah na pumunta sa bahay ng magpapalayok. Dito may panibagong utos ang Diyos kay Jeremiah at ang utos naman sa kanya ay bumili ng isang piraso ng lupa na ibinebenta ng kanyang kamag-anak. Pero anong significance ng bagay na ito sa ating mga buhay? Huwag nating kalimutan na during the time na ibinebenta ang lupaing ito,
ang bansang Israel ay nasa panahon na lilipulin, gigirahin, at gagawing alipin ng bansang Babylonia. Sino ang nasa proper state of mind na magyegyera na, masasakop na ng bansa ang lupain, and yet bibili pa ng lupa? Pero ito po mga kapatid ay mukhang kakaiba, pero ito po'y utos ng Diyos. At tingnan natin, anong significance nito sa buhay ni Jeremiah, sa bansang Israel, at sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapupulutan po natin ito ng magandang mensahe para sa ating mga pagpapasya. Mga minamahal na mga kapatid, our passage presents a remarkable act of faith by the prophet Jeremiah. At a time when Jerusalem was under siege and destruction seemed imminent, inevitable, God commanded him to buy a piece of land, to buy a field. And this act, seemingly illogical in human terms, in human standpoint, but it was a profound demonstration of trust in God's promises. Pinangako ng Diyos ang bagay na ito kay Jeremiah. Bilihin mo ang lupaing ito. Kung anong dahilan, kung bakit, madidiscover natin habang pinagbubulayan natin ang mga talatang ito. Sa umagang ito, we will explore how this passage teaches us about God's sovereignty and the certainty of His promises. Ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang mga pangako. At tinatawag tayo nito upang maging tapat sa kabila ng anumang sirkumstansya ng buhay, maging masunurin dahil ang Diyos ang siyang may kontrol. So sa ating pag-aaral, lagi nating hinahanap ang konteksto ng bawat talata. Ayaw po nating magkamali katulad ng maraming mga pastor ngayon, pipili ng mga talata at yung mga talatang yon ayon sa kanyang pagpapahayag, hahanap lang ng mga ano tawag doon, pinagpuputol-putol ng mga pinagpuputol-putol ng mga talata at pinagduduktong-duktong. That is the improper way of studying the scripture. Ang tawag doon na eisegesis. So ang ginagawa po natin mga kapatid, iniisa-isa natin ang mga talata ayon sa context nito. Importanteng maintindihan ang talata to its proper context, but ito sinabi sa original audience. At ngayon, titingnan natin kung ito ba'y akma maging sa kapanahunan natin ngayon. So let us look at the context. So makikita po natin ayon sa talata, ang bansang Israel, ang Huda specifically, ay under siege. It was a hopeless situation. So verses 1 to 5, atin pong makikita, tagalugin po natin. Ang sabi po dyan, nagpahayag si Yahweh kay Jeremias noong 10 taon ng paghahari sa Huda ni Sedekias. Take note that the king of Israel during that time is King Sedekiah. 18 taon naman ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. So 18 years ng paghahari ni Nebuchadnezzar, 10 taon ni Sedekias. Nang panahon yon, na sinalakay ng hukbo ng hari ng Babylonia ang Jerusalem. So during that time, inatake, sinakop na ng Babylon ang Jerusalem. Po, si Propeta Jeremiah na may mahigpit na binabantayan sa bilangguan ng palasyo. Bakit nakulong itong si Jeremiah? Siya'y nakulong kasi nagpahayag siya, mga kapatid, ng mensahe sa bansang Jerusalem o sa bansang Israel na sasakupin ng Babylonia ang Jerusalem. So, dahil po sa kanyang prophecy, sa kanyang mga pahayag, nagalit si Sedekias at ipinakulong siya. Parang ano siya kumbaga, prophet of doom. Ipinapahayag ni Jeremiah yung mangyayari, ayaw paniwalaan ng mga tao, kaya ipinakulong siya. Sabi sa verse 3, ipinabilanggo siya ni Haring Sedekias dahil sa kanyang patuloy na pagpapahayag at pagsasabing, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, ipapasakop ko ang lungsod na ito sa hari ng Babylonia.
Si Haring Sedekayas ay hindi makakaligtas sa mga taga-Babilonya at ihaharap niya sa hari nito at siya sa hari nito. Makakausap niya ito at makikita ng harap-harapan. Dadalhin siyang bihag sa Babilonya at mananatili roon hanggang sa muli ko siyang maalala. Kahit anong pakikipaglaban ang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay laban sa kanila. Can you imagine kung meron kang ganitong kababayan na sinasabi na sasakupin tayo, magiging 51st state tayo ng US, no? Parang Canada lang, no? Pinipilit puwersahin, pinipilit gipitin ng Amerika. So ganito po ang nangyayari. Tapos may isang biglang lilitaw at sasabihin, magpasakop na tayo sa Amerika, wala tayong magagawa, kahit lumaban tayo, hindi tayo magtatagumpay, something like that. At sa inis po ng hari ng Jerusalem, ng Israel, ipinakulong niya si Jeremiah. Jeremiah was imprisoned by King Zedekiah for prophesying the fall of Jerusalem to Babylon. And the city was under siege, and exile was inevitable. So to the world, Jeremiah's message was a defeatist. Yet, ito'y totoo kasi ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kayo po na nagbabasa ng Bible, pag nagbasa kayo ng Bible at nakita niyo yung mga pangako ng Diyos, panghawakan niyo po ito, pero yung mga sinabi ng Diyos na kahatulan, panghawakan niyo rin. Nakakatawa ang maraming mga mananampalataya ngayon, pag nagbabasa ng Bible, pinangahawakan lang ay ang pangakong mabuti, ang mga pangakong pagpapala, ang mga pangakong pag-asenso ng buhay. Pero nakakalimutan na may pangako din ng paghatol, may pangako rin ng pagpaparusa ang Diyos sa mga katampalasanan at hindi mabuting bagay na ginagawa natin dahil sa ating pita at kagustuhan sa laman. From a human perspective, mga kapatid, this was the worst possible time para sa isang tao'y mag-invest. Giniera, sinakop, pagkatapos during that time na nasa digmaan, uutusan ka ng Diyos na bumili ka ng lupa. Who in a proper state of mind will do that? Pero kung titingnan po natin, in the grand design of God's providence, nais ng Diyos na si Jeremiah ay bumili ng lupain sa panahon ng digmaan, and this purchase was not about earthly economics but a divine assurance. Anong gustong patunayan ng Diyos kay Jeremiah sa bagay na ito? So sa atin pong paniniwala in the Reformed tradition, it affirms God's absolute certainty and sovereignty over history. Walang nangyayari, mga kapatid, na hindi alam ng Diyos at hindi pinahintulutan ng Diyos kung papaanong ito'y nagsimula, batid ng Diyos hanggang dulo nito. Opo, ang Diyos ang nagpahintulot na ang Israel ay sakupin ng Babylonia. Anong layunin nun? Para ba sila'y ubusin lahat sa Babylonia? Hindi. This is God's way of purging. This is God's way of discipline. The way in order for God to make Israel acknowledge na ang kanilang pag-asa ay wala kung kanino mang lakas o kapangyarihan kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. At para ang bansang Israel ay huwag naman dumating doon sa point of despair habang ginawa niya ang pagpaparusang ito na pahintulutan sila ng Diyos na masakop ng Babylonia, may ipinakita na siyang pangako ng pag-asa at ito ay nasa talatang ating pinagbubulay-bulayan. Mga kapatid, kung pamilyar lang po kayo sa Biblia, pagkatapos ng Diyos ay magkaloob ng parusa, makikita nating lagi ang pag-asa kasunod nito. Sa panahon ng pagkakasala ng tao sa panahon ni Adan, nang ang tao'y nagkasala sa Diyos, ang Diyos nagbihis sa kanila
ng balat ng hayop, foreshadowing the sacrifices of Jesus on the cross. Hindi mabubuhay ang tao sa lamig at hirap ng buhay doon sa labas ng paraiso na walang proteksyon ng Diyos. Kaya doon pa lang makikita na natin ang biyaya ng Diyos sa pagbibihis sa unang tao ng kasuotan na galing sa balat ng hayop. Hindi uubra ang dahon, hindi uubra yung bihis na ginawa ng tao mula sa mga dahon ng halaman para sila mag-survive. It is still God's providing of mercy and compassion to the first human physically, signifying what He will do is spiritually by killing an animal, by the shedding of the blood of that animal. Ibinihis ito sa buhay ng unang tao nung sila'y nagkasala. Pagkatapos ng parusa, nandun yung pag-asa ng pagyakap ng Diyos. Sa panahon ni Noe, pagkatapos patayin ang lahat ng tao dahil sa kasamaan, nandun ang pag-asa ng Diyos sa pagbibigay ng isang pamilya ng hope. At ang sabi, hindi na niya muling gugunawin ang mundo. In the same manner, nagpakita siya ng palatandaan at ito ay ang bahaghari. Parating ganun. Ang Diyos ang siyang nagliligtas. Siya ang pumipili ng kanyang ililigtas. Sa panahon ng Sodom at Gomoras, walang iniligtas kung hindi 3 tao. Sa panahon ng matinding baha at kasamaan ng tao sa panahon ni Noe, 1 pamilya lang ang kanyang iniligtas. Sa panahong ito, nagbabago ba ang Diyos? Pwede niyang gunawin ang buong mundo at magligtas lang ng ilan. Sinong pwedeng pumigil sa Kanya? Kung hindi ganon ang inyong pananaw, mali ang pagkakilala nyo sa Diyos. Wala tayong kapangyarihang pangunahan siya. Wala tayong kapangyarihang pilipitin ang kanyang kamay. Kung anong gusto niya, gagawin niya. Iyon ang Diyos. At in this hopeless situation, in this hopeless moment sa buhay ng bansang Israel, dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang sinabi kay Jeremiah na ipapasakop niya ang Israel sa Babylonia, meron siyang ibinigay na pag-asa. Meron siyang ibinigay na pag-asa. At ano yun? No crisis is beyond the control of God. No crisis is beyond His authority. And even in His disciplines, God remains faithful to His covenant people. Sa kabila ng parurusahan niya ang mga ito, hahagupitin niya ang mga ito, ipapaalipin niya ang mga ito sa mga taga-Babylonia sa walang pagkakilala sa Diyos. Makikita pa rin natin, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos sa kanila. So, the siege of Jerusalem was a result of God's righteous judgment. Ang pagkaipin ng bansang ng Israel sa Babylonia ay ang pagmatuwid na paghatol ng Diyos sa kanilang rebellion. Mababasa natin yan sa Jeremiah 25:8-11. Therefore, the Lord Almighty says this. Ito yung prophecy ni Jeremiah. Because you have not listened to my words, I will summon all the peoples of the north and my servant. Look at this. Sino ba si Nebuchadnezzar? Si Nebuchadnezzar, hari yan ng Babylonia. Walang pagkakilala yan sa Diyos. Pero dito po sa Jeremiah 25 verse 8 o verse 9, tinawag po ng Diyos na si Nebuchadnezzar ay lingkod niya. Bakit? Kasi lahat ng tao ay pwedeng gamitin ng Diyos para paglingkuran siya at tumupad sa kanyang mga plano. Ito pong si Nebuchadnezzar, hindi yan makadiyos. Siya po ay isang masamang hari. Pero anong sabi? Hari siya ng Babylonia,
Siya ang kumubkob sa bansang Israel, pero sa kabila ng lahat ng iyon, kamay ng Diyos ang siyang may utos. Kapatid, dito pa lamang po sa mensaheng ito, sa mga talatang ito, gusto ko pong makita ninyo, ikaw na Kristiyano, ikaw na nagsasabing believer of the Lord, ikaw na nagsasabing anak ng Diyos, kung may nangyayaring masama sa buhay mo, kung may mga taong nagiging dahilan ng kasakitan ng iyong kalooban, marahil ikay pinagsamantalahan, marahil ikay inabuso, may mga bagay na ginawa sa iyo, magsuri ka. Baka pinahihintulutan ng Diyos ang bagay na ito kasi merong tinutupad na layunin ng Diyos sa iyo. Marahil bunga ng iyong rebellion, marahil bunga ng katigasan ng iyong ulo, marahil ikaw ay nagmamalabis din, kaya pinapahintulutan ito ng Diyos. Ang sabi po ng talata, and I will bring them against this land and its inhabitants and against all the surrounding nations. I will completely, kapag sinabing completely may natitira ba? Wala. Complete nga 100% kapag sinabing completely. At anong sabi? I will completely destroy them and make them an object of horror and scorn and an everlasting ruin. Sino po ang binabanggit dito? Ang bayan ng Diyos. Sino po ang binabanggit dito? Yung Israel. Ang binabanggit dito ay ang mga anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, I will allow them to be completely destroyed, ruined, and they will experience horror and scorn. I will banish from them the sounds of joy. Tatanggalan ko sila ng tunog, alingaw-ngaw ng kaligayahan. The voices of bride and groom, the sound of millstone and the light of the lamp. This whole country will become a desolate wasteland, and these nations will serve the king of Babylon 70 years. Can you imagine that? Huwag niyo kakalimutan mga kapatid, yung Jeremiah 29:11. Yung Jeremiah 29:11 ay binanggit pagkatapos ng katuparan sa Jeremiah 25. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi completely kakalimutan ng Diyos ang bansang Israel. Na sa kabila ng pinahintulutan sila ng Diyos ng 70 years of being in Babylonian captivity. Imagine niyo kung pumasok ka dyan na ikay edad 30. Patay ka na bago pa matapos ang pagkaalipin. Kung pumasok ka man dyan ng ikay binatilyo, uugod-ugod ka na bago ka lumabas. Or yung iba, bagong henerasyon na bago sila lumabas. Kahalintulad ito ng paglaya sa Ehipto. Yung mga lumabas sa Ehipto, lahat ay namatay sa ilang, dalawa lang ang nanatiling buhay. Si Joshua at si Caleb. In the same manner, hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos. Papahintulutan niyang magdusa, paparusahan niya ang mga taong ito bunga ng katigasan ng ulo at ng kanilang rebelyon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, Jeremiah 29:11 says, I know my plans for you. I have a plan for you. A plan to prosper you, a plan to give you hope and a future. And that is in reference not to the material things, not to the blessings of wealth, health, kung hindi yung pangako na isasalba ko kayo dahil darating yung panahon na ililigtas ko kayo. And that is the promise of what the Lord Jesus will do to the chosen people of God. Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung Jeremiah 29:11, meron po akong post recently sa Facebook explaining the meaning of Jeremiah 29:11. So,
Yet even amid judgment, God's faithfulness shines forth. And this reflects the doctrine of divine justice and mercy. Ang Diyos ng pag-ibig ay Diyos din na nagpaparusa. 70 taon ang parusa. And while sin demands punishment, God never forsakes His covenant people. Nung si Adan ay nagkasala, pinalaya sila sa hardin, pero binihisan din sila para sila ay mabuhay at wag totally mapahamak. Ganun ang Diyos. Amen? Hindi niya babaliwalain ang ating pagsalangsang. Makararanas tayo ng kaparusahan sa ating mga katigasan ng puso at ulo. But God will not forsake His covenant people. Lamentations 3:22-23, ang sabi diyan, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen? Now, nangyari ba ang bagay na yan? Amen. Nangyari ba ang kaparusahang yan? Amen. 70 years ba yan? Amen. Yan ang pangako ng Diyos. At tutuparin niya yan. Sa kabila ng bagay na ito, may iniutos ang Diyos kay Jeremiah. Let us look at the act of faith. So, verses 6-12, kung ating babasahin. Jeremiah was asked by God to buy a field. Sinabi pa ni Jeremias, ito ang pahayag sa akin ni Yahweh. Si Hanamel na anak ng iyong amaing si Salum ay lalapit sa iyo upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot, sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may karapatang bumili niyon. Gaya nga ng sinabi ni Yahweh, si Hanamel ay pumunta sa akin at sinabi, bilhin mo na ang bukid ko sa Anatot sa lupain ng Benjamin. Ikaw ang may karapatang bumili niyon bilang pinakamalapit kong kamag-anak. Naalala ko ang sinabi ni Yahweh, kaya binili ko ang bukid ng pinsan kong si Hanamel sa halagang 17 pirasong pilak. Nilagdaan ko ang kasulatan ng pagbili at tinatakan. Tumawag siya ng mga saksi at tinimbang sa harapan nila ang salaping kabayaran. Pagkatapos kinuha ko ang kasulatan ng pagkabili na tinatakan at isang kopyang nakabukas. At aking ibinigay kay Baruch na anak ni Nerias at apo ni Maasiyas. Ito'y nasaksihan ni Hanamel at ng mga saksing lumagda sa kasulatan ng pagkabili at ng mga Hudyong nasa himpilan ng mga bantay. Take note that during this time, Jeremiah was in prison. He was guarded. No po? Pero dito po makikita natin, sa panahon na sila'y sasakupin ng Babylonia, God instruct Jeremiah to buy a field from his cousin Hanamel. This transaction was legally binding dahil ito'y pagsunod sa kautusan. Ito yung tinatawag na law of redemption sa Leviticus 25:25. Tingnan po natin, ano po? Sa Leviticus 25:25, if one of your fellow Israelites becomes poor and sell some of their property, sino ang pwedeng bumili? The nearest relative is to come and redeem what they have sold. Yung pinakamalapit. At dito sa kalagayang ito, si Hanamel, pinsan niyang buo si Jeremiah. Kaya kay Jeremiah niya inilapit. Kesa ikaw mapunta sa iba, ikaw bilang pinakamalapit kong kamag-anak ang unang may karapatan na bumili ng lupaing ito. Kung hindi kinausap ng Diyos si Jeremiah, sa tingin nyo bibilin to ni Jeremiah? Alam na alam niya na wala nang magiging may-ari ng anumang lupain sa Israel during that time dahil pagpasok ng mga Babylonian, pag-aari na ng Babylonia yon at wawasakin lahat ng Babylonia ang buong Israel. Dadalahin sila lahat na bihag bilang mga alipin sa Babylonia. So what is the point of buying a piece of land?
What is the point of God telling Jeremiah to buy it? Nakita niyo po mga kapatid. Ang sabi po, makikita natin, tingnan niyo yung paano yung pagkakabilihan. Ano po? So the deed was carefully recorded. Sinelyuhan, na preserve. Though destruction was near, this act signified God's promise that His people would one day return. Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Dahil binili ni Jeremiah, sinelyuhan, itinago sa isang earthen jar, naniniwala po ito po'y kasunduan na dahil ito'y iyo, Jeremiah, darating yung panahon kahit ipinasakop ko kayo sa Babylonia, may babalikan kayong lupain dahil ito'y sa inyo. This is just a symbolical act of God's promise. And this, my dear brother and sisters, ay isa sa bagay na hamon din sa atin. This challenges us to trust God's promises even when circumstances seem contrary. In a human standpoint, sa isipan ni Jeremiah, ipapasakop mo na kami, ba't pa namin kailangan bumili ng lupa? Pero dahil utos to ng Diyos, dahil ito ang pinasabi ng Diyos, susunod at susunod siya. Take note mga kapatid, faith is not blind optimism, but confident reliance on God's Word. Dahil sinabi ito ng Diyos, panghahawakan ko ito. At ito rin mga kapatid, ang nais kong gawin ng bawat isa sa atin. Kung binasa ninyo ang salita ng Diyos at may pangako ang Diyos, panghawakan natin ito kahit minsan hindi ito ayon sa sirkumstansya. Amen? Bilang mga mananampalataya, we must rest in God's covenant faithfulness. His promises are sure, not because of our circumstances, but because of His unchanging nature. When God promised, He will fulfill. Hebrews 6:17-18, because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. Verse 18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Yun lang po ang layunin. Upang magbigay ito sa atin ng kumpiyansa, ng lakas ng loob at ng pag-asa. God is not a liar. If there is one thing impossible for God, no? Sabi po sa verse 17, walang mahirap sa Diyos. Amen? But if there is one impossible thing for God to do, is to lie. Because there is no lie in Him. He is the truth and the life. Amen? Impossible for Him to lie. So just as Jeremiah purchase pointed to Israel's future restoration, our faith point to our eternal inheritance in Christ. Amen? So furthermore, this passage challenges us to obey God even when obedience seems irrational. Jeremiah had every earthly reason to refuse the purchase. Sabi ko nga kanina, in human standpoint, illogical na bili ng lupa, yet he submitted to God's command. Likewise, our faith is demonstrated not in how we react to favorable circumstances, but in our willingness to trust God when obedience seems
costly. Tatagalogin ko mga kapatid. Ang sukatan ng pananampalataya ay hindi ang pagsunod sa panahon na magaang at maginhawa. Ang sukatan ng pananampalataya ay ang pagiging masunurin kapag may nakatayang malaking kabayaran. Yung ang pagsunod seems irrational. Can we say amen to that, mga kapatid? So this passage also foreshadows the redemptive work of the Lord Jesus Christ. Just as Jeremiah secured the land for future restoration, take note that Jesus Christ secured our redemption through His blood and our future inheritance. Amen. 1 Peter 1:18-19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty ways of life handed down to you from your ancestors. So, ano binabalikan dito? Yung pagbili ni Jeremiah ng lupaing yon. Kung ito man ay binayaran ng gold, silver para i-redeem ang lupaing yon, ang ating Panginoong Hesukristo, ni-redeem tayo not with gold, not with silver, but with what? The precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Amen? That is a foreshadowing of 1 Peter 1:18-19. Yung pagbili ni Jeremiah ng lupang yon at ibinigay niya kay Baruch yung kasulatan. Mga minamahal na mga kapatid, foreshadowing yon. Foreshadowing of 1 Peter 1:18-19. Amen? So our salvation is not dependent on what we see, but on the accomplished work of Christ, who in the darkest moment of history purchased His people for Himself. Just like during the time of Jeremiah, nakawalang pag-asang bansang Israel, sasakupin sila, masasadlak sila sa kadiliman, masasadlak sila sa dusa, sa hirap, sa pagkaalipin. Tumubos si Jeremiah ng lupain, signifying hope in the future, restoration in the future. Ganon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng ang mundo'y nasa kadiliman, papunta tayong lahat sa kapahamakan ng impyerno. Sa pag-ibig ng Ama, ibinigay niya, niredeem niya ang kanyang bayan, niredeem niya ang kanyang mga pinili, niredeem niya ang kanyang iglesia, at ang ipinambili ay walang iba kundi ang dugo ng kanyang bugtong na anak. Now, let us look at the third, the assurance of restoration. God's promises are certain. Can we say amen? Ang pangako ng Diyos ay tiyak. Verses 13 hanggang 17. Sa harapan nilang lahat, tinagubilinan ni Jeremias si Baruch ng ganito. Ito ang utos ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang ito, ang tinatakan at ang nakabukas, at ilagay mo sa isang tapayan para hindi masira agad. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, darating ang panahon, time will come, na muling bibilhin ang mga bahay, bukirin at ubasan sa lupaing ito. Nang maibigay na kay Baruch ang kasulatan ng pagkakabili, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap sa iyo. Praise the Lord. Look at what Jeremiah did. Punong-puno siya ng kumpiyansa, punong-puno siya ng pananampalataya na darating yung panahon na ang bansang Israel naging barren land
ay pagtatayuan ng mga bahay. Magkakaroon ng magagandang bukirin. Magkakaroon ng mga ubasan. Bibilihin ang mga bahay na ito. Magtatayo muli ng bagong city, ng bagong bayan. Pero nakasecure na ang lupain para sa Israel. At ito ay significant prophetic gesture na may parte ang Israel dyan dahil may kasulatan, may titulo na pinangahawakan. At ginawa ito ng Diyos bago pa mangyari ang pagkawasak. Naniniwala po ako sa doctrine of election na bago pa gawain, likhain ang lahat ng bagay, pumili na ang Diyos ng kanyang ililigtas. Malinaw na malinaw yan. Nakaplano ang lahat. God declares that the houses, the field, and vineyards shall again be bought in this land. Despite impending judgment, God promises future restoration. This point to the overarching theme of redemptive history. Though judgment comes for sin, God's grace triumphs. Amen po ba mga kapatid? So, this find its ultimate fulfillment kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo who secures our eternal inheritance. Habang pinag-aaralan natin ang kasaysayang ito ni Jeremias, itinuturo tayo sa krus ng Panginoong Hesukristo. Ephesians 1:13-14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay papurihan ang Kaniyang kaluwalhatian. Just as Israel's exile was not the end of their story, neither our trials, neither our bad circumstances, neither our difficulties and persecution are the ends of ours. Hindi. Amen? So this passage reminds us of the gospel. Our sin brings judgment, yet through Christ, our work on Christ's work on the cross, restoration is guaranteed. Amen? Sa ginawa ng Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, restoration is guaranteed. And just as God's promise to Israel was sealed with a legal deed, tinatakan, our salvation is also sealed, tinatakan ng Holy Spirit. Ephesians 1:14. Our hope is not in temporary relief, but in the certainty of God's redemptive plan. What shall profit a man if the man gain the whole world and loses his soul? Anong mapapakinabang ng tao, makamit man niya lahat ng bagay sa mundong ito, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Huwag ninyong kakalimutan. What is essential? The essentiality of our soul. And praise the Lord, our Lord Jesus Christ secured our soul by His death on the cross. Kapatid, nananampalataya ka ba? Amen? So, additionally, this passage reveals the doctrine of covenant continuity. Hindi nagbabago ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hindi nagbabago ang Diyos ng Old Testament sa New Testament. God's promises of restoration is rooted in His covenant with Abraham. Though Israel had broken the covenant, God remained faithful. This mirrors the new covenant in Christ, where God ensures
the perseverance of His elect. The preservation of God's elect. Kayo na po ang magbasa ng mga talatang yan. Amen? Now, paano natin to i-apply? Application. We need to live by faith in God's promises. Can we say amen to that? Anong dapat gawin? Trust God in uncertain times. Katulad ni Jeremiah sa panahon ng pagkakubkob sa Babylonia, sa panahon ng matinding hirap at pagdurusa, pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. Kapatid, walang exempted sa hirap ng buhay. Walang exempted sa pagkakasakit. Walang exempted sa pagtanda. Walang exempted sa kamatayan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, let us put our trust in God. Just as Jeremiah trusted God in the face of exile, we must trust Him amidst life's uncertainties. Walang nakakasiguro ng bukas, kapatid. Nakakarinig tayo ng mga taong nasa banig ng karamdaman, mahina na ang pangangatawan, at kinahabagan natin sila. Pero anong guarantee mo na malakas ngayon na baka mauna ka pa kaysa sa kanila? Tama? I am not being morbid here. I am just stating a reality. Walang pwedeng makapaghambog sa atin at makapagyabang sa Diyos. Hawak niya ang lahat at papahintulutan niyang mangyari kahit ang gawa ng masama, kung sa pamamagitan nito ay mahubog tayo ayon sa karakter na nais niya para sa atin. Huwag niyong kalimutan, si Nebuchadnezzar tinawag ng Diyos na servant niya. Huwag niyong kalimutan, sa panahon ni Moses, itinayo niya si Paraon para para mahayag ang kanyang kaluwalhatian. And let us note, si Judas, siya rin ang pumili para maging alagad, para makita ang kanyang pagliligtas. Lahat ng bagay, walang aksidente, nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga sumasampalataya. Kaya kung ano man ang iyong sitwasyon, trust God in the uncertain times. Second, so whether in personal trials or global crisis, our confidence must rest in the unshakable promise of God. Trust in God. Number 2. Ay, but number 1 pa rin yan. Sorry po sa numbering. Number 2 na po yan. Live in light of God's sovereignty. We must live in the light of God's sovereignty. Ibig pong sabihin, our hope is not in worldly security, but in God's eternal promises. Romans 8:28, binanggit ko na po kanina. When circumstances tempt us to despair, we must remember that history unfolds according to God's perfect will. Amen? Third, obey God even when it costs you. True faith is not just belief, but action. Like Jeremiah, we must be willing to follow God's commands even when they seem counterintuitive to the world's wisdom. Third, proclaim the gospel with confidence. Like Jeremiah's deed, the gospel assures of restoration in Christ, who brings us into an everlasting inheritance. The world may scoff at our hope, but we stand firm on the foundation of God's promises. Amen. Panlima. Sorry po mga kapatid, nag-automatic po yung PowerPoint ko, nagkakamali ng numbering. Puro number 3 yan. That's number 5. Rest in the security of God's covenant. Just as God restored Israel, He will bring His redeemed people to eternal glory. We persevere not by our strength,
by his sovereign grace. Philippians 1:6. Amen. So purihin po ang Panginoon. Bilang conclusion, Jeremiah's land purchase was a testimony of God's faithfulness. Though judgment was near, restoration was assured. In Christ, we have a far greater inheritance, one that is secure in the sovereign hands of our God. Just as Jeremiah's deed was preserved as a sign of hope, our salvation is eternally secured in Christ. The world may see faith as foolish, but we, like Jeremiah, trust in the certainty of God's promise. The challenge, may we live by faith, knowing that He will fulfill every word He has spoken. Soli Deo Gloria. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.